Problem: A, B, and C are interior angles of a triangle. If tangent A times tangent B times tangent C is equal to 8.2424 and tangent A plus tangent B is 2.5712, what is the value of tangent C? Now for this problem, no, so wala kasi tayong exact identities, at least no, nung mga na-derive natin previously na pwedeng gamitin dito. So dito papakita natin, actually, pwede siyang isipin as identity din, pero hindi kasi siya masyadong common. So hindi siya part nung na-discuss natin previously. So, kaya rin sinama ko itong example na to. So ang example na yon is yung ating, derive na lang natin no, para mapakita natin siya. So dito, ang pagdi-derive natin, so i-recall natin yung double angle identity naman ni tangent theta. So sabi natin doon, ay pag meron tayong tangent theta plus beta, so theta at beta muna gagamitin ko, no? This is equal to, so tangent theta plus tangent beta divided by 1 minus tangent theta tangent beta. So ito yung double angle identity ni tangent. Also, nabanggit kasi dito ay interior angles. So, yun sa interior angle, so yun yung angle A, B, and C. So, by following the concepts ng interior angles ng isang triangle, dapat ang sum ng A, B, and C ay 180 degrees. Pwede natin isulat yun dito. So, angle A plus angle B plus angle C, this is 180 degrees. So, ito yung mga concepts muna na kailangan natin kabisado, no? Para masolve natin tong problem na ito. So, moving from this, so dito muna tayo kay A plus B plus C equals to 180 degrees. So, equal yung sum, tatlong interior angles natin equals to 180. So, from here, ang hinahanap kasi is tangent C, no? So, kung meron sana tayong value ng ating angle C, pwede natin siyang masolve. Pero, of course, dito sa problem na to, wala pa. So, ang gawin muna natin, lipat ko si C dun sa kabilang side ng equation para maging minus siya. Therefore, pwede natin express si A plus B equal siya kay 180 minus C. Now, since equal daw si A plus B kay 180 minus C, so kapag nilagay natin siya sa loob ng tangent, dapat parehas pa rin yung magiging value. Ibig sabihin, kapag si A and B nilagay ko sa loob ng tangent, dapat equal lang din siya kapag nilagay ko naman sa loob ng tangent si 180 minus C. And from this, apply na natin yung double angle identity ni, o yung, hindi naman siya double angle, no pala. So, mali yung term na nagamit ko. This is the sum in difference ng tangent. So, kompletuhin natin. So, kapag plus, yan. Kapag minus, yan naman yung ating symbol. So, express natin si tangent A, tangent B, tapos si tangent 180 minus C. Dito sa left side, this is addition or sum identity. Dito sa right side is difference identity naman. Si tangent A plus B, pwede natin siyang i-rewrite as, so tangent A plus tangent B, so tangent B not beta, divided by 1 minus tangent A tangent B. Ito naman, si tangent 180 minus C, gagamit tayo ng difference. So kapag difference, so tangent 180 minus tangent C divided by 1. So kapag minus doon, plus dito. Tangent 180 times tangent C. Now, meron tayong term dito, no, na tangent 180. Pero if we know the value of tangent 180, so alam natin na ito is equal lang siya kay 0. So, 0 minus tangent C over 1 plus tangent C times 0. So, basically, ito, buong term na to, tangent 180 times tangent C is 0 na lang. So, yung denominator natin, 1 plus 0 or just 1 na lang. Or in fact, kahit hindi nyo siya isulat kasi 1 lang naman, no? So, ito, rewrite natin siya. Ito lang yung kadugtong. So, you have tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B.
So, equal na lang ito. So, 0 minus tangent C. So, negative tangent C, denominator natin, over 1. Sabi ko nga, kahit wag nyo nang isulat kasi over 1 lang naman siya. Para ma-simplify ito, kailangan nating i-cross multiply ito dito kay tangent C. So, dito may titira tangent A plus tangent B. Cross multiply natin. So, 1 minus tangent A tangent B times tangent C. So, 1 times tangent C muna. That is, sorry, mayroong negative dito, no? Nabura natin. So, 1 minus tangent C is negative tangent C. Negative tangent A tangent B times negative tangent C. So, negative times negative will become positive. Tangent A, tangent B, tangent C. So, ito na yung na-simplify natin. And then, etong si negative tangent, pwede nating ilipat dun sa kabila para maging positive siya. We do that, we have this expression, tangent A plus tangent B plus tangent C equal to yung buong yan na tangent A times tangent B times tangent C. So, ito na yung identity na pwede nating idagdag sa mga kailangan ikabisado. So, tangent A plus tangent B plus tangent C equal lang siya kay tangent A, tangent B, tangent C. So, the sum ng tatlong tangent equal siya dun sa product ng tatlong tangent. So, paano naman natin ito gagamitin para mahanap yung tangent C? So, actually, ang binigay, no, etong tangent A, tangent B, tangent C, etong part na yon nasa right side ng equation. Tapos, nagbigay ng tangent A, tangent B, so nandito naman si tangent A plus tangent B. So, substitute lang natin. Si tangent A plus tangent B, that is 2.5712 raw, plus tangent C, equal to kay, so product ng tatlong tangent, ito naman yung value niya, 8.2424. Para masolve yung tangent C, nilipat mo na lang si 2.5712 sa kabila para maging minus. Si tangent C is now equal to 8.2424 minus 2.5712. So we have tangent C equal to 5.6712. So this is the value of